Nagbukas ang pelikula sa isang matandang babae na nagngangalang Barb na makikitang may hawak na lumang kahon at malalim ang iniisip. Hindi nagtagal ay kumuha siya ng larawan ng mag-asawang nasa kabataan pa, isinabit ito sa kanyang kotse at nagmaneho palayo sa gitna ng nyebe. Sa daan, nakinig siya sa radyo at nalaman na ang temperatura sa northern Minnesota ay inaasahang bababa ng husto na lalong magpapalala sa panahon. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmamaneho, lumakas pa ang nyebe at hindi nagtagal ay naligaw si Barb. Nawalan siya ng pag-asa hanggang sa makarinig siya ng tunog sa malapit at nagpas siyang magmaneho sa direksyong iyon. Sa kalaunan ay nakarating si Barb sa liblib na bahay kung saan ang isang matandang lalaki ay nagpuputo ng kahoy at makikita ang mantsa ng dugo sa lupa. Ilang sandali pa, nagulat ang matanda nang makita si Barb at tinanong kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya rito. Ipinaliwanag niya na pumunta siya rito para sa pangingisda at tinanong ang lokasyon ng Lake Hilda na sinagot naman ito. Pinasalamatan siya ni Barb at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa dugo sa lupa, ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay mula lamang sa pangangaso. Sunod, nagmaneho si Barb at hindi nagtagal ay nakarating sa nagyayelong Lake Hilda na bumalot sa kanya ng halo-halong emosyon. Naalala niya ang kanyang pagkabata at ito ay ang parehong lugar kung saan sila unang nag-date ng kanyang asawang si Carl. Kasunod nito, inilabas ng babae ang ice auger at nag-drill ng butas sa nagyayelong lawa bago kinuha ang lumang kahon mula kanina. Nagsimulang umiyak si Barb, ngunit bigla siyang nakarinig ng putok ng baril, kaya agad niyang tiningnan kung ano ang nangyayari at napansin ng matandang lalaki kanina na hinahabol ang isang dalagita na nakatali ang mga kamay. Nagtago si Barb sa likod ng kanyang sasakyan at takot na nanonood habang binabaril ng matandang lalaki ang binti ng dalagita bago ito kinaladkad sa loob ng kanyang bahay. Nang makita ito, natauhan si Barb at sinubukang tawagan ng mga pulis, ngunit walang signal ang kanyang telepono. Sinubukan niyang umalis, ngunit sa kasamaang palad, ang kotse ay natigil sa nyebe at hindi gumagalaw. Nang walang ibang pagpipilian, bumalik si Barb sa bahay ng matanda at napansin siyang nagmaneho palayo. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagmamadaling pumunta sa bahay upang iligtas ang dalagita, ngunit nakita niyang nakalock ang pintuan sa harapan. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay sa basement, tinanggal ang takip na kahoy at sumilip sa loob. Sa maliit na butas, nakita niyang nakatali ang dinukot na dalagita at nagtanong kung nag-iisa siya na kinumpirma ng dalagita. Gayunpaman, bago pa makatulong si Barb, bumalik ang matanda na may dalang isa pang sasakyan na nagtulak sa kanya na magtago. Dinala rin pala niya ang kanyang asawa na kilala lang bilang Purple Lady. Pumasok sa bahay ang mag-asawa, pagkatapos ay sinuri ng Purple Lady ang kanidnap na dalagita. Tiniyak sa kanya ng matanda na dinukot niya ang babae habang papalis ito sa pharmacy at walang tao sa paligid noong panahong iyon. Samantala, nagsulat si Barb sa mahamog na bintana ng basement at nangako sa dalagita na hindi niya siya pababayaan. Bumalik siya sa kanyang sasakyan kung saan nakita natin na mayroon siyang isang portable fishing shack. Sa ibang lugar, ang Purple Lady ay tila malala ang sakit at makikitang dumudugo ang kanyang ilong. Napunta ang atensyon niya sa pulang guwantes na aksidenteng naiwan ni Barb, kaya tiningnan ng babae ang bintana ng basement at nakita ang mensaheng iniwan ni Barb na ikinagulat niya. Napansin din niya ang mga bakas ng paa sa nyebe at nagmamadaling pumasok sa loob upang tanungin ang kanyang asawa tungkol sa guwantes at kung may pumunta doon. Ipinaliwanag ng matanda na may dumating na babae na nagtanong tungkol sa lawa ng Hilda, ngunit wala itong nakita. Pinagalitan siya ng asawang babae dahil sa pagiging masyadong mabait sa mga tao at inutusan na sumama upang ayusin ang gulo na kanyang ginawa. Hindi nagtagal, dumating ang mag-asawa sa lawa, dala ang kanilang mga baril at nakita ang fishing shack sa gitna. Maingat silang lumapit para umatake ngunit nahulog ang matanda sa bitag na ginawa ni Barb habang pinapanood ni Barb ang buong eksena mula sa malayo gamit ang binocular. Habang abala ang baliw na mag-asawa, sinamantala ni Barb ang pagkakataong pumuslit sa kanilang bahay. Binuksan niya ang pinto ng basement at sumugod sa dalagita bago maingat na tinanggal ang duct tape sa kanyang bibig, ngunit napansin niya na ang mga kamay ng dalagita ay nakakadena sa poste na nakakandado at wala siyang susi. Mabilis na umakyat si Barb sa itaas para maghanap ng makakasira sa lock. Binuksan niya ang gripo at pinatay ang apoy. Sunod, nilublob niya sa tubig ang mga kurtina at kumot, tiniyak na ang lahat ay nabasa ng tubig. Gayunpaman, habang papalabas ng bahay si Barb, may biglang bumaril sa kanyang balikat at ito pala ay ang Purple Lady. Muli siyang nagpaputok ng ilang beses, ngunit kahit papaano ay naiwasan ni Barb ang mga bala at nakapagtago. Pagbalik ng mag-asawa sa bahay, laking gulat nila nang makitang basang-basa ang buong bahay na may tubig na umaagos kung saan-saan, maging sa basement. Wala na pala silang tuyong damit, kaya nagsimulang magpanik ang matanda dahil mamamatay siya sa hypothermia. Samantala, bumalik si Barb sa kanyang sasakyan upang maghanap ng gamot para sa paunang lunas, ngunit wala siyang dala. Bigla niyang napansin na nawawala ang kanyang singsing at nagsimulang maghanap kung saan-saan, ngunit walang nangyari. Napaiyak ang kawawang babae at sa lalong madaling panahon nalaman natin na ito ay ang parehong singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa noong nagpropose ito sa kanya para sa kasal. Sa puntong ito, napansin ni Barb ang baril na naiwan ng matandang lalaki sa nyebe at nagsimulang magplano kung paano ililigtas ang dinukot na babae.
Sa ibang lugar, nakita natin na nagpapahinga ang mga kidnapper sa kanilang sasakyan upang magpainit, ngunit sinabi ng Purple Lady na kailangan na nilang umalis dahil nauubos na ang oras. Nilalamig ang matanda at nakiusap sa kanya ng mas mahabang panahon, ngunit ipinaalala niya sa kanya na dapat ay nasa Little Fort na sila kinabukasan upang makipagkita sa surgeon. Nalaman din natin na may masama silang binabalak sa lawa dahil magyayelo ito kinabukasan at hindi na may imbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay dinala ng mag-asawa ang dalagita sa labas, ngunit napagtanto ng matanda na nawala ang kanyang baril, dahilan para sampalin siya ng galit na asawa. Inilagay niya ang dalagita sa kanyang kotse at umalis para hanapin si Barb, habang ang matanda ay nagtungo sa nagyayelong lawa. Ang lalaki ay naglabas ng isang bag ng kagamitan, habang si Barb ay nanonood mula sa malayo at mukhang nalilito. Kasunod nito, nagmamadali siyang bumalik sa bahay upang hanapin ang dalagita, ngunit natuklasan niyang wala na siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga supply mula sa cabinet at sa wakas ay ginamot ang sugat sa balikat. Pagkatapos, napansin ni Barb ang isang kotse sa labas, kaya't sinira niya ang mga bintana at nakakita ng radyo doon. Tila gumagana ito, kaya tumawag ang matandang babae sa emergency service at nagulat na may baliw na mag-asawa na kumidnap ng dalagita at binaril pa siya. Ibinigay pa niya sa kanila ang address, ngunit pagkatapos, biglang dumating ang matanda at sinubukan siyang salakayin, ngunit nasugatan niya ang paa nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril na nakita niya kanina at tinutukan siya ng baril, ngunit inamin ng lalaki na pinilit siya ng kanyang asawa na gawin ito. Ibinunyag niya na may malubhang sakit ang kanyang asawa at kinidnap nila ang dalagita dahil sinubukan itong wakasan ang sarili niyang buhay ng maraming beses. Inamin niyang pagod na siyang tumulong sa kanyang baliw na asawa at kailangang pumunta kaagad sa ospital dahil siya ay hypothermic at maaaring mamatay anumang oras. Ibinigay ng matanda kay Barb ang singsing na nakita niya sa kanyang bahay na bumalot sa kanya ng emosyon. Naawa sa kanya, nagpa siya si Barb na tumulong at nagtanong kung saan ang pinakamalapit na bayan, kung saan ipinahayag niya na ito ay Wanaska na 2 oras ang layo. Upang patunayan na hindi siya masamang tao, inutusan niya itong magmaneho sa Wanaska at iulat ang lahat sa pulisya, pagkatapos ay saka lamang siya maaaring pumunta sa ospital. Sumang-ayon ng matanda at binalaan siya ni Barb na huwag siyang bibiguin. Nangako siyang hindi at binigay sa kanya ang ilang mga bala bago nagmaneho palayo sa bahay. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo bago siya nahanap ng kanyang asawa. Galit na nagtanong ang asawa kung bakit siya umalis, kaya sinabi sa kanya ng matanda na siya ay hypothermic at kailangang pumunta sa ospital, ngunit tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta sa kanya para sa tulong. Ipinaalala niya sa kanya kung gaano kahalaga ang kanilang plano, ngunit sa tingin ng matanda ay hindi gagana ang kanilang baliw na plano. Sinabi rin niyang hindi siya nagtitiwala sa hindi kilalang surgeon na ito at pinayuhan siyang lumayo habang hindi pa huli ang lahat. Gayunpaman, ikinagalit lamang ito ng Purple Lady na inakusahan ng kanyang asawa na gusto siyang patayin. Samantala, inilagay ni Barb ang mga bala sa baril, pagkatapos ay bumalik sa kanyang sasakyan at tinitigan ng larawan nila ni Carl mula sa kanilang pagkabata. Pagkatapos ay naalala niya ang oras na nawala ang sanggol sa sinapupunan niya at kung paano nanatili ang kanyang asawa upang damayan at bigyan siya ng katiyakan. Ilang sandali pa, sinunog ni Barb ang kanyang sasakyan, umaasa na ang makapal na usok ay magdadala sa mga awtoridad diretso sa lawa. Gumana ng maayos ang plano at hindi nagtagal ay napansin ni Barb ang pagdating ng isang kotse sa lugar. Pagkatapos, lumabas sa sasakyan ng 2 lalaki na tila mga lokal na ranger at ipinaliwanag ni Barb na siya ang tumawag sa kanila bago idinetalye ang nangyari. Sumang-ayon ng mga lalaki na tumulong at hiniling sa kanya na iabot ang kanyang baril. Nag-aalangan si Barb dahil maaari siyang malagay sa panganib, ngunit nang tiyakin nila sa kanya na poprotektahan siya at ubiling ibinigay niya ito. Maya-maya, dumating sila sa bahay at napansin ang sasakyan ng Purple Lady sa labas na nagpapahiwatig na nakauwi na siya. Gusto ng isa sa mga lalaki na tawagan ng mga pulis at bumalik, ngunit tumanggi ang isa. Hiniling sa kanila ni Barb na mag-ingat dahil mapanganib ang babae, ngunit hindi nila sineryoso ang babala at kampante silang kakayanin nila ang isang matandang babae. Maingat na lumabas ang mga lalaki sa sasakyan, dala ang kanilang mga armas at tinawag ang Purple Lady, ngunit walang tugon. Lumapit sila sa kotseng nakaparada sa labas at pagbukas ng pinto, madaling pinatay ng Purple Lady ang 2 lalaki at pagkatapos ay binaril din si Barb. Sa kabutihang palad, nakuha ni Barb ang baril mula sa glove compartment. Matapang niyang pinaputukan ng baliw na babae, nagawang masugatan ito sa binti at hindi nagtagal ay naubusan siya ng mga bala. Nang makita ito, si Barb ay nagmamadaling kumuha ng baril mula sa isa sa mga patay na lalaki, ngunit nagpatuloy ang putok ng baril kaya napilitan siyang magtago sa likod ng sasakyan. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mapansin niyang patay ang matanda sa sasakyan nito, pinatay ng sarili niyang asawa. Si Barb na nagulat ay nagmamadaling nagtago sa likod ng bahay habang patuloy ang pagbaril ng babaeng baliw. Sa kasamaang palad, tumama ang bala sa kahoy na bubong na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Barb. Sa isa pang flashback, nakita natin si Barb na tinutulungan ng kanyang may sakit na asawa sa pamamagitan ng pagbangon sa kama at paghahanda ng almusal para sa kanya noong nakaraan. Inaalala niya ang mga paglalakbay nila noong kabataan nila nang mapagtanto niyang tuluyan nang hindi tumugon si Carl.
Huminto sa pagluluto ang natarantang Barb at nalungkot nang matuklasan na namatay na ang kanyang asawa. Sa kasalukuyan, nagkamalay si Barb at natagpuan ng kanyang sarili na nakatali sa basement sa tabi ng dalagita. Tinanong niya ang dalagita kung kilala niya ang mag-asawa at sumagot si Leia na minsan ay nakita niya ang Purple Lady sa ospital pagkatapos ng hindi matagumpay na pagtatangka na wakasan ang kanyang buhay. Ibinunyag ng dalagita na ang kanyang pangalan ay Leia, na pumuno ng emosyon kay Barb dahil gusto ni Carl ang pangalang iyon at binalak niyang pangalanan ng kanilang anak na babae ng Leia kung sakaling magkaroon sila nito. Sunod, hinanap ni Barb ang kanyang lumang kahon at ipinahayag ni Leia na iniwan ito ng Purple Lady sa malapit. Mabilis na kinuha ni Barb ang kahon at ginamit ang hawakan nito para tanggalin ang tornilyong nakagapos sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang tornilyo kay Leia at pinalaya ang sarili sa pamamagitan ng pag-angat ng poste na lubhang mahirap. Tinulungan din ni Barb si Leia at habang hinahanap ang labasan, nakahanap siya ng pinto na makakapagpalabas sa kanila. Nakaramdam ng pag-asa, gumamit si Barb ng kagamitan mula sa basement at sa wakas ay nagawa niyang buksan ng pinto para lang makita ang Purple Lady na nakatayo sa labas. Agad silang ikinulong muli ng babaeng baliw. Sa sandaling ito, may isa pang flashback si Barb at naalala niya noong nakilala niya ang abogado ng kanyang asawa pagkamatay nito. Nais pala ni Carl na ikalat ang kanyang abo sa Lake Hilda dahil sa mga alaalang pinagsaluhan nila doon at ito ang dahilan kung bakit naglakbay si Barb sa lugar. Maya-maya, dinala ng Purple Lady sina Leia at Barb sa lawa kung saan may nakalagay na tent sa gitna. Sa loob ng tent, mayroong isang kama at inutusan ng Purple Lady si Barb na buksan ang misteryosong kahon. Ipinaalala ni Barb sa babae na mamamatay pa rin siya at nagmakaawa sa kanya na itigil ang kabaliwan, ngunit tumangging makinig ang Purple Lady. Nag-aatubili, binuksan ni Barb ang kahon at natakot nang malaman na ito ay sinadya upang mag-imbak ng atay ng tao para sa transplant. Nangangahulugan ito na gustong nakawin ng babae ang atay ni Leia at pagkatapos ay makipagkita sa surgeon sa Little Fork na di umano ay magsasagawa ng transplant. Sunod, inutusan siya ng Purple Lady na ilagay si Leia sa kama at iginiit ng natatakot na Barb na siya ay isang bata lamang na hindi nararapat dito. Nagalok pa siya na pumalit sa kanya sa halip na ang kaawa-awang dalagita, ngunit sinabi ng Purple Lady na masyado siyang matanda. Nang walang ibang pagpipilian, humingi ng paumanhin si Barb kay Leia habang ang dalagita ay nakahawak sa tornilyo mula kanina. Napilitan si Barb na itali siya gamit ang duct tape, ngunit sadyang hinayaan niyang maluwag ang mga tali para madali siyang makatakas. Nang matapos siya, bigla siyang binaril ng Purple Lady. Ginupit niya ang damit ni Leia para simulan ng proseso ng pagkuha ng kanyang mga organo, habang ang desperado na dalagita ay nagpakawala ng mahinang sigaw. Ngunit habang siya ay abala, si Barb, na lumitaw na buhay pa, ay bumangon at naglunsad ng mabangis na pag-atake. Marahas silang nagagawan sa baril, kung saan aksidente nilang natumba ang lampara sa lupa. Lumaki ang laban hanggang sa punto kung saan hinarap at itinapon ni Barb ang Purple Lady palabas ng tent. Samantala, ang tent ay nagsimulang sumiklab mula sa nahulog na lampara at si Leia ay pilit na nagsisikap na makalaya. Di nagtagal, nadaig ng Purple Lady si Barb at babarilin na sana siya, ngunit napagtantong wala na siyang bala. Sa kabilang banda, ginamit ni Leia ang tornilyong ibinigay ni Barb para putulin ang duct tape. Marahas na hinampas ng baliw na babae si Barb gamit ang baril at pareho silang bumagsak sa pagod. Kasunod nito, nakita ng Purple Lady ang lumang kahon ni Barb at lumitaw na tumama ang bala sa kahon kanina at nailigtas ang babae. May mga abo sa loob at desperadong nakiusap si Barb sa kanya na huwag itong pakialaman. Sunod, hinila ng Purple Lady si Barb sa maliit na bitag na inilagay niya sa lawa kung saan nahulog ang asawa niya kanina. Kasabay nito, nagawa ni Leia na makawala at ligtas na makatakas mula sa nasusunog na tent. Pagkatapos ay sinubukan ng Purple Lady na atakihin muli si Barb, ngunit itinali ng huli ang maluwag na dulo ng posa sa bukong-bukong ng babae. Kinaladkad niya siya sa butas at ang dalawang babae ay nahulog sa nagyayelong tubig. Ang Purple Lady ay desperadong lumalangoy para sa hangin, ngunit lalo siyang hinila ni Barb pababa. Samantala, dumating si Leia sa butas at nakita ang larawan ni na Barb at Carl mula sa kanilang pagkabata. Si Barb, sa kabilang banda, ay ikinalat ang mga abo ng kanyang asawa sa lawa bilang isang huling pagkilos ng pagmamahal at pag-alaala. Ang pelikula ay nagtapos kay Leia na naglalakad palayo habang si Barb ay huminga ng kanyang huling hininga na inaalala ang alaala ng una nilang date ni Carl. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.